guys! Monday ngayon. So, ibig sabihin, day off. So, bakit nga ba Monday ang day off ng mga simbahan? Since everyday kasi, from Tuesday to Sunday, yun ang medyo madugo. So, thanks God, it's Monday. Pero sa iba, Monday is a busy day. So, before I start my vlog this morning, I would like to say, thank you, Lord, again and again and again. Thank you for the unwavering love that you give to each one of us. Especially for all the fathers sa mga tatay, lolo, tito, kuya, na may mga anak na naging tatay na. Bless and continue to guide them, especially their families, na maging magandang halimbawa sila, na maging haligi sila ng pamilya. Tawarin niyo po kami sa aming mga nagawa naming kasalanan at patnubayan niyo po kami lagi sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, kasi andyan kayo lagi. Sa panahon na down kami, alam ko, andyan ka lang. Tinitest niyo lang ako at sa kaming lahat sa mga challenges na nangyayari sa mundo ngayon. Nawa po, kami ay kakapit lamang sa iyo, Panginoon. Kami mawawala. At nubayan niyo lang po kami lagi, lalo na po ang mga decision making namin sa buhay. Ito'y aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. So may pa-clap hands. Ayan. Thanks God. So ngayon, ang i-discuss ko sa inyo is yung binyag. So unang-una, ang binyag kasi sineschedule dito sa simbahan yan. So meron kaming binyag every Sunday. So tuwing linggo, meron din pong binyag ng 11 a.m. So sa 11 a.m., may seminar yan ng 10:30 a.m. So ano-ano nga ba ang mga requirements ng binyag? So meron kami ditong form. So ipapakita ko sa video or picture later yung form ng binyag. So sa binyag, pifill up kayo ng form. Siyempre, kailangan tama ang lahat na ipifill up ninyo ng form. Kasi dyan naka-base ang official record ng bata. So, pag may mali dyan, nakakaroon kayo ng problema. So, kaya nga po, inihingi agad yung birth certificate ng bata. Kailangan mag-submit kayo ng birth certificate kasi doon i-base yung record ng bata. Pangalawa, identification or any birth certificate din hinihingi na magulang sa mga parents ng tatay, especially kung kasal sila, kailangan ko ng marriage contract ng mag-asawa. Yan, supporting documents yan. So, okay lang din po kung hindi pa kasal. Pero, kailangan din po kayo mag-submit ng documents kasi additional attachment yun sa bata. So, any ID ng mag-asawa na kailangan ka identification card nila kung hindi pa sila kasal. So, tapos, next is yung mga ninong at ninang. So, ang ninong at ninang, kailangan 16 years old above at naka-receive na sila ng kumpil. So, kailangan kumpil na po. Hindi po pwede na hindi pa nakumpilan yung kasi sila ang tatayong guardian. So, paano makapag-catechize yung ninong at ninang kung hindi pa nakumpilan? Even siya, hindi siya nakatanggap ng pangalawang sakramento. So, ang binyag kasi is unang sakramento yan. So, kailangan sa unang sakramento, sila ang magiging catechist or katekista. Kaya nga po, andyan yung parents at saka godparents. Support po sila sa bata. Then, meron po dapat tayong, after ng ninong-ninang, kandila. Kailangan po yun during the ceremony. And then, white garments. So, ipakita ko din lahat yung mga kailangan sa binyag. White garments, and then kandila, o again, okay na yun. And then yung present ng attend ng binyag. So, medyo ano lang po ang fees, so confidential, medyo ano po. Siguro, magme-message na lang kayo sa vlog na ito kung magkano ang binyag, ang bayan. Depende kasi yan sa iba-ibang simbahan. So, dito, minimal lang naman ang bayad sa amin. So, ayun ang vlog ko today about sa binyag. Kung may question,
dito lang po ako. Free po ako tatanggap ng mga messages ninyo kung mag-schedule kayo ng linya. Ayan. Thank you, Lord. Thank you. Bye.